Simula nga po nang i-anunsyo ng Brooklyn Nets na magiging available si Michael Porter Jr. sa trade market ngayong season, isa ang Golden State Warriors sa mga nabanggit na kupunan na posibleng makakuha sa kanya bago ang trade deadline. Maliban sa katotohanan na bagay ang playing style at shooting nito sa game plan ni Coach Steve Kerr, nangangailangan rin naman sila ngayon ng isang scorer na makakatulong kay Stephen Curry simula nang magtamo ng injury si Jimmy Butler. Pero sa kabila ng balitang ito, mismong Golden State nang nagsabi wala silang balak kunin si MPJ mula sa Brooklyn, bagkus mas gusto nila ngayong makakuha ng legit 3-and-D player na bukod sa kayang makapagtala ng puntos, makakatulong rin sa depensa. Though isang sharp shooter si MPJ, hindi rin naman ito kilala bilang isang defender, kaya posibleng maging isa lamang siyang liability sa depensa kung sakaling kunin nila ito. Sa madaling salita, may ibang player ang gustong kunin ng Golden State Warriors sa ngayon at hindi ito si Michael Porter Jr. Samantala, pagkatapos nga na matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang last game laban sa Clippers, magpapatuloy muli ang kanilang road trip and this time kakalabanin ng dating team ni Luka Doncic na Dallas Mavericks. Bago pa magsimula, inanunsyo na hindi dito maglalaro sina Anthony Davis para sa Dallas, which is sinamantala ng Lakers para maging agresibo sa first quarter. Hindi nga kagaya last game, mas maganda ngayon ang kanilang simula sa maagang pag-arangkada ni Luka Doncic. Pero hindi rin naman basta-bastang nagpadaig dito ang Dallas dahil sinabayan rin naman nila ang Lakers sa opensa at mas pinahigpit ang pagbabantay kay Luka Doncic. Dahil dyan naging back and forth ang storya. Ginagamit nga ng Mavericks ang kanilang home court advantage para ma-outplay kung sakali ang Lakers dahil nag-i-struggle pa rin sila. Subalit simula nang umpisang mag-step up ang ilang mga role player ni Coach JJ Redick para tulungan si LeBron at Luka, dito na tuluyang kuha ng Lakers ang kalamangan. Sinabayan pa ito ng in-game adjustment ni Coach JJ sa depensa, kaya sa huli nakuha pa rin ng Lakers ang panalo at nakabalik sa winning column. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks ng 5 beses sa huling 6 na game, mas lalo lamang silang nabaon at napako sa 11 seed sa Eastern Conference na merong record na 18 wins, 26 losses. Lumalaki na rin naman ang kalamangan sa kanila ng teams na nasa itaas ng standing. Samahan mo pa ng pagtatamo ni Giannis ng injury sa calf na siyang magiging dahilan para hindi siya makapaglaro sa susunod na 4 hanggang sa 6 na linggo, kaya hindi na naiwasan pa ngayon ni Giannis na madismaya. Sa katunayan, last minute laban sa Denver, nahuli sa camera ang kakaibang gestures ni Giannis sa bench. Hindi man lang ito nakikinig ng maayos sa ginawang huddle ni Coach Doc Rivers at ng coaching staff. Dahil sa pangyayaring ito ay hindi na naiwasan ng ilang mga fans at analysts na maghinala na gusto ni Giannis na mag-request ng trade sa Milwaukee Bucks, lalo pat sa nangyayari ngayon sa team, mukhang wala na ngang patutunguhan pa ang kanilang kampanya ngayong season.